Magandang tanghali mga kapatid. Sa mga kapatid kong Muslim, nais kong iparating ang pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kapatid kong Kristiyano, sumasa inyo nawa ang kapayapaan. Naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. Tunay na ang lahat ng mga papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at humingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Nagpapakupkup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kasamaan ng ating mga sarili at gayon rin sa kasamaan ng ating gawa. Sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw. At sino man ang kanyang hindi ginabayan ay hindi ito makakasumpong ng gabay maliban lang sa gabay ng pananampalatayang Islam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo para sa sangkatauhan. Mga kapatid, ang ating tatalakayan ngayong araw na to, ito po ay Surah Al-Ikhlas 112. Ito ay ang pagkasabi, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago po nating umpisahan, unang-una payuhin ko muna ang aking sarili bago kayo. Mga kapatid, andito tayo. 4 lang to kapatid hanggang number 4. Andito po tayo sa number 1. Qul huwallahu ahad. Ang ibig sabihin, ang Allah ay nag-iisa. Sabihin mo o Muhammad, ang Allah ay iisa. Iyon ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lang daw ang Allah na dapat nating sambahin. Siya lang ang nag-iisa, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mga kapatid, hindi natin maiwasan, minsan sa atin, nakakagaya tayo kay Allah, nakakagawa tayo ng katambal sa Kanya. Bakit kung nasabi nakakatambal tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi ginaya natin si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya nagsasamba. Nilikha ka ng Allah subhanahu wa ta'ala para sambahin siya, hindi mo gayahin. Mga kapatid, si Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat walang sinasamba. Andito tayo sa number 2. Allahu samad. Ang ibig sabihin, ang Allah ay ang lulugan sa mga pangangailangan. Lahat ng mga pangangailangan natin, mga kapatid, lahat ay batid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit andito pa sa isipan mo, hindi mo pa sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala nang ikaw ay nasa pupunan ng iyong ina. Binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng iyong pangangailangan. Alam ng Allah kung ano ang mga pangangailangan natin kasi nilikha niya tayo, mahal niya tayo. Lahat ng ating pangangailangan sa Kanya lahat. Dapat natin pasalamatan. Huwag lang tayo magpasalamat kung nakatanggap lang tayo ng biyaya. Pasalamatan din natin ang dumating sa ating buhay na mga halimbawa may mga masamang darating sa atin. Pasalamatan din natin yan. Mga kapatid, pasalamatan natin kahit yung araw-araw natin pamumuhay. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kasi nakapaghinga pa tayo. Kasi isipin natin,
kung hindi tayo mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan mo, magpunta ka ng ospital. Kung ma-hospital ka, kailangan mo ng oxygen. 1.5 ang isang tangke. Mga kapatid, sa 1.5 ang isang tangke, kung babayarin mo ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo mabigay. Kasi ang isipin mo, sa ospital, isang tangke, 1.5. Kung mula pagkabata mo hanggang ngayon, ilang taon ka na? Isipin natin, mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag tayo masyadong magpakabisi sa ating trabaho, mga kapatid. Alalahanin din natin siya na siyang taglikha sa atin at alam niya at batid niya kung ano ang ating mga pangangailangan. Ito tayo sa number 3, lam yalid walam yulad. Ang ibig sabihin, hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. Mga kapatid, paano natin nasabi na si Jesus ang anak ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, hindi siya nagkaanak at hindi rin siya pinanganak. Mga kapatid, bigyan ko kayo ng sampol. Ito, mga kapatid, ang 4 na uri na pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tao. Mga kapatid, una-una, si Adan, walang ama, walang ina. Ito ay galing sa putik, inulmahan na Allah subhanahu wa ta'ala, inihipan at binigyan siya ng buhay. Allahu Akbar. Pangalawa, kapatid, si Eva, kinuha sa tadyang ni Adan. Saan ang galing si Eva? Sa lalaki. Kaya nagsiping na tong dalawa na to, naglabas na ang kanilang angkan. Si Cain, si Abel, hanggang tayo na lahat, mga kapatid. Ang pang-4, mga kapatid, si Jesus alayhi salam. Si Jesus, kapatid, konti lang ang ito, dalawa-dalawa natin para hindi tayo malito. Ito, si Jesus, konti lang ang diferensya natin. Si Jesus, may ina, walang ama. Tayo, may ama, at may ina. Kompleto tayo, mga kapatid. So, mga kapatid, ito si Jesus, nung ako ay pinaglilihi ng aking nanay na 9 na buwan, at ako ay isinilang. Nung isinilang ako ng aking nanay, ako'y umiiyak, nagugutom, nagdididi, at natutulog. At ito naman si Jesus, nung sa sinupupuna ng kanyang nanay, at nung siya ay pinanganak, ganun din, mga kapatid, walang pagkaiba sa atin. Si Jesus, nagugutom, nagdididi, nagtutulog, at umiiyak. Mga kapatid, walang pagkaiba sa atin. Pero mas lamang tayo kay Jesus kasi may ama tayo. Si Jesus, walang ama. Kaya wag nating sabihin na bigyan nating ama si Jesus kasi masira ang dangal ni Berhing Maryam kasi sinabi nila na siya ay berhin, wala pang lalaki nakagalaw sa kanya. At wag din nating sabihin na anak ng ating Allah subhanahu wa ta'ala. Kay mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, lam yalid walam yulad. Hindi siya nanganak at hindi siya pinanganak. Kaya mga kapatid, yan ang isampul ko sa inyo. At isipin natin, mga kapatid, kung magtaka tayo kay Jesus, mas dito tayo magtaka. Kasi si Adan at si Eva, hindi na dumaan sa pagkabata, hindi na sila pinaglilihi ng kanilang nanay. Pagkus si Adan ay unang tao ay nanggaling sa putik. Kaya kung mas magtaka tayo dito sa dalawa kasi hindi sila dumaan sa sinapupunan at sila ay malaki na. Ito, mga kapatid, panghuli. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang ibig sabihin, walang isa mang makakatulad sa kanya. Walang sinumang tao ang makakatulad sa kanya. Bagkus siya lamang ang alang lumikha ng lahat, hindi natin kayang tularan. Kasi ang Allah ay mapangyarihan. Nilikha niya lahat, ang uri na pagkalikha ng tao. Nilikha niya ang langit, nilikha niya ang lupa,
at sa lahat ng iyong makikita ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naglikha rin siya ng impyerno. At ito ay para sa mga taong hindi mananampalataya. Kasi, mga kapatid, ang importante mga kapatid, habang nandito pa tayo sa mundo, tayo ay magsasala, magawa tayo ng kabutihan. Kung may pera tayo, magsadaka tayo sa mga kapatid natin na kung wala talaga. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mas maganda pag makatulong tayo sa mga kapatid natin yung walang-wala na tayo. Sarap sa pakiramdam nung makatulong ka yung galing sa puso mo. At mga kapatid, ituloy natin ang ating pagsasala. Alam niyo kung bakit ko ito sinabi. Kasi yan ang makatulong sa iyo hanggang dito sa libingan mo, hanggang doon sa kabilang buhay. Kahit araw-araw ka mag-hajj mga kapatid, kapag hindi ka nagsasala mga kapatid, nagsasayang ka lang ng pagod at gastos mo doon. Dapat magsasala ka rin kasi yan ang pinaka-importante ang magsala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isipin natin, hindi tayo andito permanente. Isipin natin sa kabilang buhay. Huwag nating isipin pag mamatay tayo, wala na. Hindi yun kapatid. Bubuhayin tayo muli at hanggang sa araw ng paghuhukom, kiyama. At doon tayo maghaharap. Kaya ngayon habang maaga pa, magawa tayo ng kabutihan. Isipin natin, ang parusa ay ang impyerno para sa taong mananampalataya. Ang impyerno, hindi kahoy ang gatong doon mga kapatid, kundi tao at mga bato. Kaya isipin natin na tayo, alagaan natin ang ating pagsasala. Pag namatay tayo mga kapatid, hindi itatanong sa iyong libingan, bakit hindi ka naging mayaman? Bakit wala kang sasakyan? Bakit hindi ka kagawad? Hindi yan itatanong sa iyo. Ang itatanong sa iyo mga kapatid ay yung sala. Sa araw ng paghuhukom, kapag matimbang ang iyong sala mga kapatid, paraiso ka. Kapag hindi tumimbang ang iyong sala, impyerno ka kaagad kapatid. Kaya kapatid, inanyahan ko kayo na wag natin sayangin ang ating konting buhay dito sa mundo. Hindi natin alam ang kamatayan ay kusang dumarating. Kahit natutulog ka, kahit naglalakad ka, kahit mag-usap-usap lang kayo, kahit magkain ka lang, mag-inom ka ng tubig, ang kamatayan hindi mo alam. Kaya okay lang sana kung namatay tayo at kung nakahanda na tayo. Sana yan mga kapatid ang ating isipin. Huwag tayong magpabaya at huwag nating kalimutan ang magsala. Kasi yan ang requirements natin papunta doon sa paraiso. Kapag hindi tayo nagsasala, malaking problema. Kaya mga kapatid, isipin natin sa pananampalatayang Islam. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpili pa ng ating relihiyon. Binaba ko ang relihiyong Islam. Isa lang ang katanggap-tanggap na relihiyon mga kapatid ay ang Islam. At sinabi niya pa doon, at kung magawa ka ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ay hindi siya tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo ang pagmahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin mga kapatid. Kahit gaano kalaki ating mga kasalanan kapatid, sabihin ko sa inyo, kahit kasing laki pa yan ng mundok, mga kapatid, ang ating kasalanan. Maghingi tayo ng tawad, yung totoong paghingi ng tawad. At patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapatawaran niya ay kasing lawak ng karagatan. Isipin natin mga kapatid, pinapatawad niya lahat ng ating mga kasalanan. Ang hindi niya lang, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hindi niya lang mapapatawad, ang magtambal sa Kanya, magawa ka ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Sana may mapupulot tayong aral sa araw na to. Sana kung
napanood yung ang video ko na to, sana isubscribe yun naman at i-share. At maraming salamat. Naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na to. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.